Good morning, sir. Good morning, leaders. This is the report of Group 2. Our topic is about El Filisterismo historical content. 19th century Philippines under Spanish rules, oppression, corruption, and social injustice uses literature to expose abuses. Ang nobelang El Filibusterismo ni Jose Rizal ay malalim na nakaugat sa makasaysayang konteksto ng Pilipinas noong huling bahagi ng ika-19 na siglo sa ilalim ng kolonyal na pamahala ng Espanyol. Nagsisilbing pamahalaan ng Espanya, nagsisilbing isang politikal na komentaryo at isang madilim na refleksyon ng lumalakas na kilusang nasyonalista ng mga Pilipino. At isa rin pong pangunahing impluwensya at konteksto ng kasaysayan ang mga pagpatay sa mga paring Gambolja, 1872. Ang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan na naka-impluwensya sa nobela ay ang hindi makatarungang pagbitay ng pamamagitan ng garote sa tatlong paring Pilipino. At isa rin po dito yung pangunahing impluwensya at konteksto ng kasaysayan ng pagpatay sa mga paring Gambolja, 1872. Ang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan na naka-impluwensya sa nobela ay ang hindi makatarungang pagbitay sa mga pamamagitan ng purit sa tatlong paring Pilipino. Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora pinaratangan ng walang basihan ng sedisyon kaugnay ng Cavite, Montinay si Rizal, na noon ay 11 taong gulang pa lamang, ay inaalay ang El Filibusterismo sa kanilang alaala. Nagpapahayag ng kanyang paniniwala na ang mga awtoridad ng Espanya ay gumagawa ng kawalan ng katarungan at itinampok sila bilang mga biktima ng sistemang nilalabanan nila. Ang nangyayaring ito ang nagsisilbing pangunahing mitsa sa pag-unlad ng nasyonalismong Pilipino at nagbigay din po ito ng inspirasyon sa mga revolusyonaryong ideya ni Rizal po. Kolonyal na nagpag-aapi at kawalan ng katarungan sa lipunan, hayagang nilalantad ng nobela ang laganap na korupsyon. And isa rin po itong pag-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan sa lipunan, na siya po ay katangian ng pamamahala ng Espanya. Pang-aabuso ng mga Braille, maghigpit na pinupuna ng nobela ng mga Kastilang klerigo. Naglalarawan ng kanilang pagkunwari, kasakiman at pagsamantala sa mga Pilipino po.
mga karakter tulad Pinapadre Camora at Padre Salvi ay kumakatawan sa moral na pagkakasira sa mga pang-aabuso sa loob ng mga orden ng reliyon po. And ito rin po ang isa yung mga korupsyon sa halimbawa yung mga korupsyon po sa ating gobyerno po. Ipinapakita rin po nito ang mga opisyal na gobyerno bilang makasarili at tiwali po. Ginagamit ang kanilang mga posisyon para sa personal na pakinabangan at lalo pang-aapi sa mga katutubong populasyon. At isa rin po yung discrimination sa lahi. Itinarampok ng nobela ang umiiral na resismo, kung saan ang mga Pilipino idyos ay itinuturing na mababa at hindi gaanong may kakayahan kaysa mga Espanyol. At tayo po ay yung mga Pilipino at hindi po tayo katulad na mga Espanyol ay may mga kapangyarihan po. Ang paghiwalay ng mga pasahero sa bapor tabo sa unang kabanata ay isang tuwirang simbolo ng disbisyong ito ng uri at lahi po. Pagporma, sinasalamin ng nobela ang lumalagong pagkadismaya ni Rizal sa layunin ng kilusang propaganda na makamit ang mga reformal sa pamamayapang paraan. Kung ang kanyang unang nobela po ay yung nobela ang lumalagong pagkadismaya ni Rizal sa layunin ng propaganda po, ang paggamit ng mga forma. At ito po yung unang nobela ni Jose Rizal po, yung Noli Me Tangere, ay mas maraming pag-asa na tono na nagtataguyod ng asimilasyon at reforma. Ang El Filibusterismo ay mas madilim at mas radikal na sumasalamin sa mga tema. At isa rin po ng paghiganti at ang hindi maiwasang marahas na revolusyon kapag ang napapayapang daan ay nahadlangan po. Pag-uusig sa pamilya ni Rizal, ang nobela ay isinulat habang si Rizal at ang kanyang pamilya ay dumaranas ng matinding pag-usig kabilang ang mga pagbawal sa Noli Me Tangere po. At isa rin po, nakasali din po dito yung ang pagkakamkam ng kanilang lupain sa Calamba po ng mga Dominikano. Ang mga personal na karanasang ito ng kawalan ng katarungan ay walang duda na nagbunsod sa mapait at trahedyang tono ng nobela. Filibustero bilang termino, maging ang mismong titulo al filibusterismo, ang paghahari ng kasakiman, ay makasaysayan. Ipaliwanag ni Rizal ng kasakiman ay makasaysayan. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang kaibigang si Ferdinand Blumentritt na ang filibustero ay isang kinakatakutang termino na ginagamit ng mga Espanyol po upang tawaging mapanganib na
patriotiko o revolusyonaryong pinaghinalaan ng isang tao. Pinakatulang termino na ginagamit ng mga Espanyol upang tawaging mapanganib na proyektiko o revolusyong pinaghinalaan ang isang tao na madalas ay mahantong sa kanilang pagbitay. Muling ginagamit ni Rizal ang termino bilang sagisang ng karangalan para sa mga lumalaban para sa kalayaan. So what is Rizal's purpose? Rizal's purpose is to reveal the social ills of his time, to advocate reforms and awaken national awareness, to show disillusionment with Spanish rule. Ang layunin ni Rizal ay maipakita ang mga problema sa lipunan noong panahon niya, tulad ng pang-aabuso ng mga Espanyol, at ang kanyang layunin ay ang makamit ang ating kalayaan. For example, provided is Simon, suggesting Rizal's frustration with failed peaceful reforms. Ang karakter ni Simon sa El Filibusterismo ay simbolo ng kanyang pagkadismaya dahil hindi naging matagumpay ang mga pagtatangka na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Hi sir, my name is Siti Parani S. Mandagya. My report is Inspiration and Dedication through El Filibusterismo. Inspiration for El Filibusterismo, the unjust execution of the three Filipino priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, which Rizal dedicated the novel to their memory as a tribute to their sacrifice and critique of Spanish colonial injustices. Rizal wrote the sequel to expose the continued suffering under Spanish rule, aiming to awaken the Filipino consequences and inspire a more radical fight against oppression, departing from the more hopeful tone of his first novel, which is Malamatang Ray. The execution of Gomborza, Rizal was deeply moved by the 1872 execution of Fathers Gomez, Burgos, and Zamora, who were accused of sedition in the Cavite Mutiny. He saw their execution as a symbol of the deep injustice and oppression Filipinos faced. A more radical approach, unlike his first novel, Malamitangere, which hinted at the possibility of reform, El Filibusterismo reflects a more pessimistic and radical viewpoint. The sequel was written after Rizal's reform efforts had failed, leading him to explore the idea of revolution to achieve change. Depicting colonial realities, the novel serves as a sequel that exposes the continued social and political abuses under Spanish colonial rule, including the exploitation and corruption by clergy and government officials. For the dedication to Gomborza, Rizal dedicated the novel to the memory of the three priests, explicitly stating to the memory of the priests Don Mariano Gomez, Don Jose Burgos, and Don Jacinto Zamora, executed in Bagumbayan on February 28, 1872. A tribute to their martyrdom by dedicating the novel to them, Rizal honored their sacrifice and highlighted the injustice they suffered. The dedication serves as a powerful reminder of the need for change and as a challenge to the Spanish authorities to recognize the truth about their execution. A call for justice, the dedication frames the novel as a response to the evil which I undertake to the combat. Using the work as a tardy
to honor the memory of the priest and condemn the Spanish system that led to their deaths. Ang inspirasyon ni Dr. Jose Rizal sa pagsusulat ng filibusterismo ay ang kanyang pagmamahal sa bayan at pagnanais na palayain ito sa pang-abuso ng mga Espanyol. Ipinakita niya ang galit at paghihiganti ng mga Pilipino laban sa kawalan ng hustisya. Ang dedikasyon naman niya ng Nobel ay para sa tatlong paring martir na Gomborzara, which is the twin name of Padre Gomez, Burgos, at Zamora, bilang pagbubuhay sa kanilang sakripisyo para sa kalayaan at katarungan ng bansa. Nagsakripisyo sila para sa mga Pilipino at sa kanilang bansa. Ang aklat na inihandog ni Jose Rizal kay Gomborza bilang dedikasyon sa kanilang kabayanihan at sakripisyo matapos silang ipabitay dahil sa maling paratang ng mga Espanyol. Yun lang po. Maraming salamat. Of filibustery, originally named pirate or outlaw, redefined by Rizal as a revolutionary or one opposing Spanish rule. Ang filibustero daw is originally meant a pirate or outlaw, but Rizal used it to mean someone who fight against unfair rules. For example, Simon is called filibustero because he plots against the Spanish government to punish corruption and bring change. Significant national identity, expose social injustice and abuses, strengthening Filipino unity and pride, inspire freedom and independence. So, meaning, kapag nagkakaisa tayo at may parehong paniniwala, mas malalabanan natin ang mga mali at hindi pantay na gawain. Halimbawa, kapag mahalaga sa atin ang mga pagiging Pilipino, magsasalita tayo laban sa kurakot o tutulong sa mga nangangailangan. So when people share a sense of belongings and common values, they are more likely to stand up against abuses and inequalities. Example, student in the novel Dream of a Filipino, school symbolizing equality. So, gusto nila sa Pilipinas na walang mayaman at mahirap, lahat pantay-pantay. Naniniwala sila sa edukasyon, gusto nila ng eskwelahan na para sa lahat para makamit ang pagkapantay-pantay. Good morning, everyone. My name is Gigi L. Belgadiel. So my topic for today is all about significant social commentary. It exposes the deep-seated corruption, oppression, and social injustices of Spanish colonial rule in the Philippines, highlighting themes like government incompetence, the abuse of power by the clergy, and the widening gap between the rich and poor. It served as a powerful critic of colonial society and a call to action for the Filipino people, urging them to fight for social justice and national liberation, while also exploring the complexities of revolution, of the importance of education and patriotism. Key social political themes, corruption and inept governance. The novel critiques the corrupt and the serving nature of the colonial government and its officials. It shows how the system's ineptitude and greed contribute to the suffering of the populace. Abuse of power by the clergy. El filibusterismo exposes how the Catholic Church influence over politics was used to oppress and exploit the Filipino people. And
theme that also runs through Rizal earlier novel Noli Me Tangere. Social inequality exploitation. The novel vividly portrays the stark contrast between the privileged elite and the marginalized masses, a system inequality that reminded after the revolution and continues to be relevant today. Revolution and resistance, the story explores the idea of revolution and resistance as a responses to a compression, with Simon embodying the revolutionary spirit through the eventually abandons peaceful reform for violent rebellion. The novel questions whether violent revolution is a justifiable means to achieve social change. Importance of education. Result emphasize education as a tool for revelation. Characters are shown fighting for the establishment of a school to allow natives to learn the Spanish language, highlighting the struggles of intellectual and cultural autonomy. National identity. The novel contributes to a development of a Filipino national identity by critiquing the oppressive system, inspiring a sense of unity and a pride among Filipino people. Thank you. Inspiration for Revolution, considered a revolutionary novel theme of oppression and justice, inspired nationalism influence in 1896 Philippines Revolution heroes. For example, the Katipunan drew inspiration from Rizal work. Dito sa example po, noong una, ang work ni Rizal o ang novel ni Jose Rizal, ang El Filibusterismo, ay isa itong inspirasyon ng mga Katipunan, isa itong inspirasyon sa kanila. Dahil dito, ginawa ito ni Jose Rizal ang mga novel nung unang panahon kasi dahil sa mga naaapi at itong novel na ito, isa itong mahalaga, isa itong inspirasyon mula noon hanggang ngayon. Salamat. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay aking ipapaliwanag ang El Filibusterismo na isang nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang representasyong ito ay tungkol sa pamana or legacy ng akdang ito kung paano nito binago ang kasaysayan. Historical content. Published in 1891. As a sequel of Noli Me Tangere, written during Rizal exile in Europe, exposed the injustice abuse under Spanish colonial rules. Reflected Rizal growing frustration with the slow pace of reform. Ang El Filibusterismo daw ay inilathala noong 1891 bilang kasunod ng Noli Me Tangere. Isinulat ito ni Rizal habang siya ay nasa Europe. Noon siya ay unti-unti na nawawala ng pag-asa sa reforma ng dala ng mga Espanyol. Ipinakita sa nobela ang pag-aabuso, katiwalian, pagkukunwari ng mga praile at opisyal na namamahala sa kolonyal. Ang El Filibusterismo ay puno ng galit at kalungkutan sa katotohanan ng lipunan noon. Themes and message. Focus on revenge, corruption, and the moral decay of society. Highlight the struggle of Filipino people under the operation. Encourage the awakening and action among Filipinos. Advocate of education and enlightenment as a tools of change. Ang tema daw ng nobela ay umiikot sa paghihiganti, katiwalian at kawalang katarungan sa lipunan. Sa pamamagitan ng karakter na si Crisostomo o Crisostomo Ibarra. Sa Noli Me Tangere, ipinapakita ni Rizal kung paano winasak ng galit at paghihiganti ang isang tao.
Alala niya na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmula sa dahas kundi sa edukasyon at kaliwanagan. Impact on Filipino nationalism. Inspired Filipino revolutionary to fight for independence. Influenced key figure like Andres Bonifacio and Emilio Jacinto. Strengthened the sense of national identity and unity. Helped spark the Filipino Revolution against Spain. Malaki ang epekto ng El Filibusterismo sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas. Pinukaw nito ang damdamin ng mga bayani tulad nila Andres Bonifacio at Emilio Jacinto upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Pinag-isa ng nobela ang mga Pilipino sa isang layunin na ang maging malaya at pantay. Legacy and relevance today remains a cornerstone of Philippines literature and history. Teaches critical thinking and patriotism among students. Serve as a reminder to fight corruption and injustice. Its lesson is continue to inspire social and moral transformation. Hanggang ngayon na nanatiling makabuluhan ng El Filibusterismo, itinuturo nito sa atin na maging mapanuri laban sa katiwalian at magsikap para sa katarungan at maunlad na lipunan. That's the end of my presentation. Thank you. Good morning, sir. Good morning, leaders. I'm Feli Magwantang. My report is about our filibusterismo in summary. First is writing to awake a Filipino nationalism. Nationalism is ito po yung pagpukaw ng nasyonalismong Pilipino. Ang sulatin ay nagkatulong sa pagpukaw ng isang pakiramdam ng pambansang pagpakakailanlan at pagmamalaki sa mga Pilipino po. Number 2, expose corruption and injustice. Paglantad ng korupsyon at kawalan ng katarungan. Ito po ay nagbigay liwanag mga maling gawain at hindi pagkakapantay-pantay na naroroon sa lipunan po. Number 3, encourage the struggle for the freedom po. Ito po yung paghikayat sa pagkakaiba para sa kalayaan. Ito po yung ang akda ay nag-udyot sa mga tao na ipaglaban ang kanilang kalayaan at mga karapatan po. Number 4, legacy, a timeless can for truth, justice, and reform po. Reform, ang sulatin ay inilarawan po bilang isang walang hanggang panawagan para sa katotohanan, katarungan at reforma na nagtatampok ng walang maliw na kaugnayan at epekto nito sa katarungan sa mga taong Pilipino po. That's all for the group 2 reporting po about filibusterismo po. Thank you and God bless.